Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, eto na po. Nagsasagutan na itong si Mr. 51B with Yot Man at ito pong spokesperson for West Philippine Sea na si Commodore ng Philippine Coast Guard J. Tariela. Biruin nyo, ito kasi ang pinag-ugatan nito mga kababayan, kung alam nyo na, no? Meron po kasi dyan parang Chinese barker. Merong Chinese barker, Chinese loyalist na binibira ang ating men and women in uniform. Sila po yung taga-tahol, no, ng mga Chekwa. At the same time, pag-uusapan din natin, maiksi lamang, ay ang sinabi po ni Ombudsman Boying Rimulya tungkol po dito kay Joel the Liar. Joel Villanueva, mga kababayan, no? Kasi parang sabi ni Villanueva, ako ang winner. Bakit? Kasi nasa akin ang katotohanan. Oh, really? Oo. Yung katotohanan na isa ka palang L-I-A-R-R, L-I-A-R-R. That name is the bingo. Ang gulo ng awit natin mga kababayan. Alright, so shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. So unahin natin mga kababayan itong patutsadahan ng isang Yot Man with 51 billion pesos laban kay Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Kasi ang pinag-ugatan nitong mga kababayan nung nagkomento lang po, natanong po kasi ang ating butihing AFP Chief of Staff Romeo Browner tungkol po dito sa paglalagay ng mga armas ng mga Amerikano, lalong-lalo na yung kinakatakutan ng mga Chekwa na Typhoon missile. No, sinabi lang naman po katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang katotohanan ay masakit, na malaman ninyo, maaring kayo ay tatamaan, kaya nga bato-bato sa langit, ang tamaan, bokel. Kasi tinamaan po ng katotohanan ang mga Chekwa dito. Akala ng mga Chekwa sa advancement daw di umano ng kanilang military might, ng kanilang mga military arsenal, hindi sila aabutan ng mga bomba. Hang hindi nila alam, isa sa mga pwedeng umabot na missile sa kanila ay ang Typhoon missile ng Amerika na ilan po ang nakalagay dyan sa ating bansa. I believe may 2 po na nakalagay dyan. Ayan po ay baterya po yan Malaw. Kung alam nyo itsura nyan, para pong yan, yung mga ilan, 8 sila sa isang bira natatakbo dyan. O paano hahabulin ng siya nandong nilang mga aircraft yan? Kung ang China nagdi-develop ng mga hypersonic missiles, hypersonic jet, mga nuclear powered vessels, pero ayaw nila na mag-develop yung ibang bansa ng sarili nilang military equipment. Ang gusto lang nila sila lang, para sila po ay powerful. Ay hindi naman pwede yan, lalong-lalo na sa mga bansang nasa western countries. Higit sa lahat ang Amerika, hindi pa tatalo ang Amerika. Di po ba? O ngayon nung naglagay dyan, sinabi lang ni AFP Browner na ang katotohanan na ang range ng missile na yon, yung mid-range capability ng missile na yan, ay tatamaan po ang China. Whether na malapit na isla na pag-aari ng China, China pa rin ang tatamaan. Hindi mo alam kung aabot sa pinaka-mainland dun sa rurok ng power nila. Basta ang sabi, aabot ito sa China. Kaya nga China, sabi niya, alisin nyo yan dyan, kayo Pilipinas nagpro-provoke kayo ng kung ano-ano. Sinasabi nung mga dutai minions na, alisin nyo ang EDCA, Bongbong Marcos, sinadlak mo tayo sa gera. Ilang taon na yun, 3 taon na, nasaan ang gera?
Nasaan ang ginawang paglusob ng China sa atin, pagbomba ng China sa atin? Nasaan yung sinasabi ni Digong na lalaglagan tayo ng nuclear bomb ng China? Pumalag nga ang Pangulong Marcos eh. 'Di ba? No square of land can be by the foreign power. Maski na Amerika, walang makukuwang square inch of land sa teritoryo natin. Nung pinalagan niya, tanggalin yung ginawang mga buwi ng mga Chekwa diyan sa Baho de Masinloc. Sabi niya, tanggalin ninyo. Tinanggal o nilaglagan ba tayo ng nuclear bomb? Nung hindi nagpapigil sa pag-rory mission sa Ayungin Shoal sa mga mangingisda diyan sa West Philippine Sea, binomba ba tayo? Wala. Puro aggressive lang, bulliness ang ginagawa ng China. So itong mga Duterte at mga Duterte tae, puro kasinungalingan, puro pananakot lang ang alam. O nung nagpahayag ang ating AFP Chief Staff na Browner na aabot naman yung missile na yan eh. Oo. Katotohanan yun eh. Ayun yung capability nung missile na yan. O ngayon may pumutak. Sinong pumutak? Si Mr. 51 billion man yot man. So sabi niya, yan ang gagawin mong pang security? Yung kalabaw mo? Hindi mo na isinalang-alang ang buhay ng mga Pilipino? Isinalang mo sila sa kamatayan? Ang yung pagsipsip, brown nosing, dyan sa mga Amerikano? Oy, sabi nga natin sa LS natin, si Mr. 51 billion yot man Pulong Duterte walang karapatan magsabi sa seguridad, sa buhay ng mga Pilipino. Ikaw nga gusto mong patayin yung bugaw eh. So anong malasakit mo ngayon sa buhay ng mga Pilipino kung ikaw mismo nakikitaan ng katotohanan at pruweba na gusto mong patayin at sinaktan mo ang kapwa mo Pilipino? So ibig sabihin ikaw na lang ang papatay sa kapwa mo Pilipino? Gago, kriminal, di ba? Mga utak kriminal ang mga Duterte, tapos magmamalaki na isinalang-alang mo. Kala mo naman naaawa sila sa mga buhay ng mga Pilipinong tinegi ng tatay nila at tinegi nila. O ngayon, dumipensa po si Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela. Nung nagsabi si Tariela tungkol dyan sa sinabi ni Pulong, na kinakastigo ni Pulong, yung ating AFP Chief of Staff, sinabi niya, ang binakbakan ko yung AFP Chief of Staff, ang sumagot yung Chihuahua. Kung ano-anong ad hominem pa ang binigay ni Pulong, puro na lang pang pepersonal. Akala mo naman, napakagwapong lalaki, napakagandang lalaki, tangina, maputi lang. Nabiyayaan ka lang ng kulay ng German na nanay mo. Ang pangit mo, kupal. Oo, pangit ka na nga, pangit pa ugali mo. Nag-ad hominem, tinawag niya pong Chihuahua si PCG Commodore J. Tariela. At sinabi niya, nag-a-ass-leaking ka lang ganyan dahil ikaw ay kick out sa PMA. Pati yun, sinasabi niya. So diba, ad hominem? Hindi mo kayang ikontra yung sinabi ni PCG Tariela na wala kayong masabi sa bullying, aggression ng China sa West Philippine Sea sa mga kababayan mong Pilipino na sinasabi mong protektahan ng buhay. Hindi nyo nga kayang protektahan yung buhay nila eh. Nasaan kayo nung binubuli sila? After na mabuli sila, pinuntahan nyo ba yung ating uniform personnel na naputulan ng daliri? Yung basag-basag ang ilong nila, mukha nila dahil sa tilamsik, lakas ng water cannon? Wala po. Tapos magsasalita kayo na pangalagaan ng buhay ng mga Pilipino? Wow naman. O ngayon, nung nalaman po ni Tariela yan, mga kababayan, sumagot si Tariela dyan sa quote card. Sabi niya, Pulong Duterte is a Chinese bulldog. Tingnan nyo nga naman itsura ng bulldog kaysa sa Chihuahua. Di doon na ako sa Chihuahua, napaka-cute. Yung bulldog, utayra, makikita mo po ang sama ng itsura, mukha asim. Parang sino? Si Lolo Grumpy. Diba? Tinawag siyang Chinese bulldog. Dahil nga, pag nasasakdan daw yung mga boss nila ng mga Chekwa, silang umaatake. Diba? Tama naman si Tariela. Wala kayong masabi sa bullying, harassment ng mga Chekwa sa kababayan ninyo sa West Philippine Sea. Hindi nyo mapagtanggol ang West Philippine Sea. Tapos dadaldal kayo. Ano karapatan ninyo? Hindi napahiya si Chinese bulldog. Buti na lang pala, hindi sinabing Dapat sinabi mo, Tariela, na Chinese crocodile. Hindi po ba? China apologies po ang mga Duterte. Bakit? Beka naman.
Back naman. Kaching-kaching, kaching-kaching. At baka ang produkto ay punong-puno ng pulbos. Mapulbos mga kababayan. Oo, baka naman kinakailangan yan sa tato sa likod. Oo, di ba Trillanes? Oo, ayaw pa kasi maghubad. Hubarin ng t-shirt at mga laman ng likuran. Oo, walang burahan ng tato, di ba Trillanes? Oo, tinawag ka tuloy. Yan ang gusto mo. Ikaw nagsimula niyan. Tapusin mo yan. Ha? Tapusin mo. Tignan natin kung saan hanggang saan ka aabot. Ikaw at ang inyong pamilya hindi makapagbigay ng inyong tamang statement sa West Philippine Sea, the aggression of the Chinese Coast Guard and authorities in the West Philippine Sea na nasasaktan ng kapwa mo Pilipino. Pero kinakastigo mo ang mga taong dumidepensa sa West Philippine Sea at sa kasarinlan ng ating bansa at teritorya? Wala. Ano ibig sabihin yan? Isa kayong Judas. Judas, dapat kayong palayasin sa Pilipinas. Okay? So pasok naman tayo dito kay Boying Rimulya versus Joel Villanueva. Sabi ni Boying Rimulya, hindi pa tayo tapos, Joel. Oh, nako. Matindi to mga kababayan. Even though, mga kababayan, sa kasamaang palad, sinabi po ng isang Associate Justice retired at constitutionalist, yung sumulat ng Article 11 ng Constitution, sabi niya, yung desisyon po ni Martires, yung midnight decision niya na itinago, yun daw po ay final na. Ang maaari lang gawin kay Martires ay parang panagutin ito sa kanyang ginawang aksyon na hindi niya nilabas sa publiko, tinago nila, secret deal, baka ano naman ang nakuha ni Martires at ni Digong sa mga Villanueva, lalong-lalo na kay Joel. Oh, di po ba? Ito namang si Joel Villanueva, siya na nga ang benepisyaryo ng magandang balita pero nanahimik pa rin siya. No? Bakit hindi niya sinabi as a public official? May pananagutan ba siya? Ha? Meron bang ganyan na dapat ikaw ay public official, hindi ka nagtatago ng anumang mga desisyon laban o pabor sa'yo? Di po ba? Kung tama yung ginawa ni Martires para kay Villanueva, nasa proseso, hindi yan itatahimik, ikakatahimik ni Villanueva. Magsasalita at magsasalita yan. Bakit? Oh, ngayon ito na Finally, ito. Kinatigan ako sa aking motion for consideration. Dapat noon pa siya nagsalita. Nung pagkatanggap niya nung balita. Wala po mga kababayan. So ano lang ibig sabihin yan? Nagkakutsabahan sila. Nagkaroon sila ng midnight deal. Ang ngayon, ano ang sabi ni Rimulya? Hindi pa tayo tapos. Even though sinasabi ni Ascuna na si Ascuna po yun, yung retired Associate Justice at Constitutionalist, na wala na final na yan no? Na yung prescribed period tapos na. Kaya may finality na mga kababayan. So pero sabi ni Rimulya, hindi pa kami tapos. Pwede namin ulit pag-aralan ito. Pag-aaralan namin. Walang double jeopardy dito. Pag ito sa pagsusuri at pag-aaral ni Rimulya, nakakitaan ng may probable cause, pwede ulit i-open ang kaso. Walang double jeopardy. Sabi ni Rimulya, abogado yan. O sinong paniniwalaan ko? Siya muna, kasi siya ang unang nagsalita na walang double jeopardy. Baka kung may mga expert dyan, mga legal expert, baka sabihin hindi pwede, and then titingnan natin yung dahilan nila. For the meantime, dito muna ako kay Rimulya. At ang pananagutan ni Martires dyan, mga kababayan, sabi ni Ascuna, na pwede siyang matanggalan ng pension. Parang punishment, administrative punishment, sa ginawa niyang pagtatago, hindi pagsisiwalat ng kanyang desisyon na pumabor kay Joel Villanueva na isang public official. May pananagutan ba si Joel Villanueva? Bakit hindi niya yan sinabi in public? O baka naman, yun ang kasunduan, patagalin mo na lang ng ilang taon, antayin mo yung prescribed period para maging final na yan. O pag tumagal na, naging final na, wala na silang magagawa. We'll just take the burnt of their, yung kanilang galit. Puro daldal lang naman yan Wala silang makukuha o magagawang legal action. Ayon siguro, yung advice ni Martires at ng mga legal expert ni Villanueva. Just keep silent on it. Hanggat hindi nabubukalkal, huwag kayong magsasalita. Pag nabukalkal na, magbigay na lang tayo ng mga
dissenting opinion. Mga kakaibang opinion. Yung dissenting, hindi naman ganto-ganto yan eh. Kasi sabi ni Martires, pinotektahan ko lang ang imahe, ang dignidad ni Villanueva. Mga dissenting opinion. Di po ba? Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.